Magandang gabi sa lahat ng mga certified Sindak Short Stories listener. Ito pong aking ibabahagi ay ang aking karanasan nang minsang ako po ay mag-overtime sa aking work dito po sa Laguna. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jake, 34 years old at naninirahan sa Binyan. Tandang-tanda ko pa yung minsang na-late po ko ng pag-uwi isang gabi dahil po sa pag-o-overtime. Sa pagkakaalala ko pa nga, ilang minuto na lamang iyon, pinilit ko na tapusin ang natitira ko pang mga gawain at nagmadali na talaga akong umuwi. Sa katunayan, alas 5 pa lamang ng hapon nakaredy na ang aking bag. Para just in case matapos ko ang aking gawain sa late na ng gabi, isang buhatan ko na lamang ng aking bag ay makakauwi na ako. Nung gabing iyon, maswerte pa rin ako na kahit may kaunting pila, nakasakay ako sa pinakahuling mamamasada na SUV. Madilim na rin talaga ang paligid at mabibilang na lamang sa daliri ang mga nakikita kong tao na naglalakad. Nang naroroon na ako sa sakayan at paupo na, meron po akong nakita na isang pasahero na nagmamadali patungo po sa SUV. Binata po siya, naka plain white t-shirt at naka blue jeans. Si Manong driver noon ay chill na chill pa nga dahil meron siyang pinapanood sa kanyang cellphone at marahil bilang pantanggal na rin ng bagot sa paghihintay ng mga sasakay pa. Ako naman, nakatutok lamang ako sa phone at may pinapanood kasi akong YouTube video habang naka-headset pa. So nang umandar na yung aming sinasakyan, kampante ako na kahit makatulog ako, okay lang, tiyak naman na hindi ako makakalagpas sa aking bababaan dahil yung pinakahuling terminal nitong aming sinasakyan ay doon din lang naman sa Binyan. Ang sabi pa nga ni Manong driver, "Huling biyahe na ito ha, hindi na ako magsasakay ng iba." At tinanggal na rin niya ang karatula sa harap. Napansin ko ang sinabing iyon ni driver. Tumango na lamang ako dahil nakatingin din siya sa rearview mirror at saktong nagtama ang aming mga paningin. Ibinaling ko muli ang aking atensyon sa pinapanood ko at muli ay isinuot ang aking headphone. Hanggang sa maya-maya pa'y katahimikan ang bumalot sa aming biyahe. Nadinig ko kahit ako'y naka-headset ang salitang para. Lumingon ako kung kanino galing ang salitang iyon at doon ito nanggaling sa binata na huling sumakay sa SUV. Pero nagtaka ako dahil parang hindi ata narinig ni Manong at ang mas ipinagtaka ko pa lalo kung bakit ako pa na naka-headset at naka-full volume ang nakadinig nun. Inulit ng lalaki ang salitang para pero patuloy pa rin si Manong driver sa kanyang pagmamaneho. Hanggang sa umabot na nga ng 3 beses pero hindi pa rin ito pinapansin. Wika na lang nung lalaki, nakalagpas na daw siya sa kanyang bababaan. Sa pagkairita nung lalaki, tinanggal ko tuloy yung headset. Sinabi kong, "Manong, hindi niyo ba naririnig? Kanina pa po may pumapara dito." Nabaling yung atensyon ng driver sa akin. Sabi pa nga'y, "Ano? Ano sinasabi mo?" "May pumapara po kanina pa po." "Iho, maghunos dili ka nga. Ikaw na lang yung natitirang pasahero ko." Doon Sir Red ay otomatikong kinilabutan ako. Dahan-dahan ko tuloy nilingon yung binatang pasahero na nasa aking likuran. Hindi ko pinapahalata na natatakot na ako ng sandaling iyon. Doon pa lang sa pagsabi ni driver na ako na lang pala ang pasahero, which is totoo.
Hindi ko rin talaga namalayan na may mga nagsibabaan na pala kanina sa ibang bayan dito sa Laguna dahil talagang ang atensyon ko ay nakatuon sa pinapanood kong video. Nang mapagtanto kong totoo na ako na lang pala ang naroroon sa SUV, doon na talaga ako mas kinilabutan. Ang sabi pa nga ni driver, "Sinabi ko nga na kanina pa, di ba? Huling biyahe ko na to at hindi na ako magsasakay pa. Mahirap din kayang bumiyahe na ng ganitong oras." Nanginginig man sa hilakbot si Red, pero hindi ko pinalata kay Manong driver. Marahan ko na ring ibinalik ang aking cellphone at maging ang headset ko sa aking bag. Nang makababa na nga ako, nasabi sa akin ng driver na tunay na meron daw talagang nagpapakitang lalaki. Naka-white t-shirt at naka-jeans pa. Ilang beses na daw po niya itong napapakinggan sa mga kwento ng kanyang mga kasamahan na minsan din po na bumabiyahe ng ganitong oras. Ganon din sa mga naikikwento sa kanya na mga nagiging suki na niya na ganong oras din umuuwi na mga pasahero. Hindi na rin daw siya nagulat kaya nung sinabi ko na may pumapara, nagpapatay mali siya na lamang daw pala si Manong driver dahil hindi na nga po iba sa kanya ang kwentong yun. Ayaw na rin naman daw po niyang pagbigyan pa ng atensyon o sakyan man lang dahil maging siya ay natatakot na. Bibihira na rin daw kasi talaga yung mga tulad ko na nag-overtime o bumabiyahe ng ganong oras. Maaaring yung lalaki daw na iyon ay gustong magpababa sa tuwing nadadaanan yung inabandonang gusali somewhere in Laguna at hindi ko na po ito sasabihin kung saan ang eksaktong lokasyon. Magmula noon, Sir Red, talagang nagiging loyal o faithful ako sa oras ng trabaho. Talagang tinitiyak ko na kung hanggang alas 8 o alas 5 lang talaga ang out, hanggang ganung oras lang talaga ako sa opisina kahit na utusan ako na mag-overtime sa trabaho. Ayaw ko na rin po kasing ma-experience pa ang ganitong klase na katatakutan dahil baka mamaya sumama na sa akin ang lalaking pumapara at nakikisakay sa last trip ng SUV sa Laguna. Hello sa inyo, Sir Red. Pasensya na po kung medyo may katagalan na rin po ako na hindi nakakapakinig sa inyo, pero ngayon tinitiyak ko po na wala akong mamimiss na mga episodes o stories ninyo dito man sa inyong YouTube channel, sa mga brother YouTube channels ninyo o kaya sa podcast dahil nakakalibang po talaga ang pag-i-storytelling ninyo. Paminsan pa nga dina-download ko na lang ang inyong mga episodes at iyon ang aking pinapakinggan habang ako po'y bumabiyahe sa bus o kaya na may nagluluto sa bahay. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2013. Nagbakasyon kami sa Pilipinas noong mga buwan ng Abril at bagong kasal kami ng asawa ko. Kumbaga parang honeymoon na nga namin iyon. Kasama namin yung anak naming babae na 2.5 years old pa lamang. Sobrang tisay at cute kasi nung anak ko nung maliit pa siya kaya lagi siyang nababati sa tuwing kami po'y nagbabakasyon sa Pilipinas. Nagpunta kami sa isang maganda at sikat na beach. Hindi ko na lang po imi-mention yung pangalan pero sobrang sikat siya. Dumating po kami doon ng almost lunchtime na sa island. Pagka-check-in pa lamang namin, sumama na agad ang pakiramdam ng anak ko. Hanggang sa lumabas kami at naligo at pagkatapos pa'y kumain. Pagbalik namin sa hotel, inaapoy na siya ng lagnat kaya pinainom na namin agad siya ng paracetamol. Nag-stay nga din po pala kami doon ng 4 nights sa island. And to cut the story short, naging ganoon ang sitwasyon namin hanggang sa 3rd day
at nagtataka kami dahil hindi pa rin po nawawala o kahit man lang humuhupa yung lagnat ng anak ko. So nagpa-check up na din po kami pero katakatakang wala naman daw pong mali sa kalusugan ng anak ko. Ni hindi man lang po matrace yung pinakadahilan o origin kung bakit nagkakaganon siya. So umabot yung 3 araw before kami umalis na naginip ako nung umaga. Sa panaginip kong iyon, Sir Red, ay may nagpakitang matandang babae na parang kulay pula o orange yung mga mata. Napanaginipan ko yung pagdating namin sa island na nakabantay at nakatutok daw pala siya sa amin pagbaba pa lamang namin ng bangka. Kitang-kita ko ang kanyang mga mata at titig na titig sa aking anak. Yun bang parang ang labas nabati niya yung anak ko. Tapos nagising ako, nag-ayos ng gamit at nag-prepare ng kakainin namin sa lunch. Nang naka-order na kami ng food sa resto, bigla namang sumama ulit yung pakiramdam ng anak ko at nagsuka siya kaya bumalik kami sa hotel. Nang nakasakay na kami sa elevator, nakita ko na may matandang babae na humahabol. Ang sabi niya, siya rin ay naka-check-in sa hotel at sa 2nd floor daw siya. Nagulat ako, Sir Red, nang tumama ang paningin namin sa isa't isa sapagkat nakita ko ang kulay ng kanyang mga mata. Red or orange siya eh. Ganitong ganito yung mga mata ng matanda na napanaginipan ko kanina. Tinitigan ko siya ng maigi at hindi nga ako nagkakamali. Siya yung napanaginipan ko kanina. Pagkabukas ng elevator door, sabi ko sa asawa ko ay mauna na sila sa aming room. Ang ginawa ko, kinausap ko ang matandang babae. Sabi ko sa Ilonggo na salita, "Talagang susundan mo kami? Ayaw mong tantanan ng anak ko?" At mariin ko pa nga pong sinabi, "Pag hindi gumaling yung anak ko ngayong araw, pipigian ko yung dungan mo." Ang dungan ay matatagpuan po sa ulo natin. Dire-diretso ko pa ngang sinabi, "Akala mo ba hindi ko alam? Unang araw pa lang namin hindi mo na tinantanan yung anak ko. Andito ka lang kasi alam mong aalis na kami bukas. Pagalingin mo na siya dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo." Dire-diretsa ko po iyong sinabi. As in parang Armalite pero mahinahon. Hindi na rin nakasagot yung matanda. Hanggang sabi ko pa, "Oh, di ba sa 2nd floor ka? Sabi mo naka-check-in ka dito? Ba't hindi ka man lang bumaba ng elevator o kaya pumunta sa kahit sa amang room na naka-check-in ka dito?" At bigla-bigla po niyang pinindot yung number na pababa. Ang nangyari nun, after po ng 1 oras, katakatakang okay na ang anak ko. Nawala ang lagnat niya at nagbalik ang kanyang sigla. Bata pa lang ako, Sir Red. Kapag may mga tanong ako, napapanaginipan ko siya. Madalas nagigising ako sa pagitan ng 2:30 hanggang 3:00 na madaling araw at hindi na ako makatulog ulit hanggat hindi ko masasagot ang mga tanong ko. Parang may nagpi-play na eksena sa utak ko. Hindi ko alam kung maganda ba iyon or somewhat creepy. Pero kung maganda naman, gusto ko lang siyang gamitin sa mabuting paraan. Pakitago na lamang po pala ang name ko at tawagin niyo na lamang po akong Maria Ganda. Salamat at aabangan ko po ang istorya kong ito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak.
Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.